Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapuntos, at sa araw na ito may tampok naman ulit akong video kung saan ang tatalakayin ko naman ngayon ay patungkol naman doon sa ating nakaraan na natalakay natin, di ba? Kung naalala ninyo, meron tayong topic na masama ba raw na tawaging Papa Jesus ang Panginoong Jesucristo? Ano? Dahil dito naman, iba namang uri ng tanong ito dahil sa kanyang katanungan is sinasabi niya dito na kung ang ating tawag kay Mother Mary is Mama Mary, tama rin ba na tawagin natin Kuya Jesus o Kuya Jesus ang Panginoong Jesucristo? Ito naman, ibang anggulo naman ito. So pakinggan natin kung paano yan sagutin ng punto por punto. Narito. Yes, good evening, bro. Jando. And Yes. sa lahat. Go ahead, bro. Yung tanong ko ngayon, yung patungkol to sa tanong kay Ampater kahapon, related lang ba? Alam naman natin na si Kristo ay both human and divine. So, nagkatawang tao siya kay Inang Birhen Maria. Diba, may nagtanong tungkol sa kung maaari bang tawaging ama? Ngayon, sa pagiging human niya, matatawag ba natin siyang kapatid or ano? Brother, Junre? Yes. Ayo yung tanong. Yes, bro. Ano yun, bro? Pakiulit yung tanong mo, brother Rodolfo. Alam naman natin na si Kristo ay both human and divine. Sa pagkatawang tao niya kay Inang Maria, yung Mother Mary natin. So, dahil tayo ay tumatawag rin ni Mama Mary na ina din natin, matatawag ba rin natin na kapatid or kuya si Jesus Christ? Ano mang itawag mo sa kanya po pwede yung kapatid. Walang bawal. No? Depende mo kung paano mo patutunguhan ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Juan 15, no, Juan 15, pawit, ano bang talata yun? 1:15:13 yata yun. Awit ito. 1:15:13, sabi ng Panginoong Jesucristo, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sino bang nagpakamatay para sa lahat? Di ba ang ating Panginoong Jesucristo inalay ang kanyang pag-ibig? Si Jesus Christ, Panginoong Jesucristo. Yes. So, lahat ng gusto mong itawag sa Diyos, bro, wala amang problema yun. No? Ang wag mo lang gawin yung hindi mo siya kikilalanin. Oo. Kaya nga sa movie may bro, di ba? Tinawag siyang bro. Oo, kasi may din sa Marian Songs may kanta din kasi na Jesus my may friend. kanta din kasi na Alam mo ba yung kanta na Jesus ang kuya ko, di ba? Oh, yan. Meron din Jesus my friend. Jesus my friend. I know you're loving me. Paborito ko nga kanta na yun, Jesus my friend. So, yes, no, wag nating limitahan kasi actually ang gusto ng Diyos sa atin na parang kausapin natin siya na parang ordinary, na parang hinihinga natin siya ng
gabay, hinihingan natin siya ng payo, no, as a friend, basta i-address mo palagi sa kanya na parang siya lang ang makakalutas ng lahat ng suliranin mo. Walang problema 'yon. Ayan ha, ang sagot ni Brother John Ray, walang problema yon. Tawagin mo siyang Papa Jesus, okay yon. Tawagin mo siyang Kuya Jesus, okay yon. Walang problema yon. As long as yung reverence nandyan, hindi nawawala. Yung worship andyan, hindi nawawala. Adoration andyan, hindi nawawala. So yun ang mahalaga doon na mas maganda ngayon naramdaman mo na kapamilya mo siya. Dahil kapag kapamilya mo siya, sabihin, hindi ka mahihiyang magsalita sa kanya. Hindi ka mahihiyang kausapin siya. No, sapat sana tayo mga Kristiyano, hindi yung lagi tayong nag-uusap patungkol kay Kristo, dapat sana kausapin din natin si Kristo. Sa paanong paraan? Sa mamagitan ng pagdarasal. Yang dasal na yan, yung iba hindi nakakaunawa, para sa kanila parang walang kabuluhan. Pero in spiritual word, napakahalaga niyan. Bakit? May natuklasan ako na yung palang kapangyarihan pala ng mga curses and spells, hindi tumatalab yan kapag gumagamit ka palagi ng protection prayer. Ating ituloy ang video sa mga darating na mga magtatanong. At biblical yan bro, 1:15 nga bro dyan do, 15:13 to 16. Ano yan? Ano yan? Binasa ko na bro Angel. Ito yung bandang... Ayun, si Brother John Ray, may nakaredy na siya talata. Sige, Hindi, up to 16 na lang, basahin. Sinabi ni Jesus, Basahin natin up to 16. 14 to 15. Sa 13 natin, basahin kasi 13 ang binasa ko eh. Yung So, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan. Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Ayun, dito mas malinaw dito. Yes. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na naririnig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Yung 15 dyan, napakalinaw, tinuturing ko kayong kaibigan. So pwede rin po kapatid. Sa 15. Kasi itanong ko lang kasi yan talaga para hindi lang para maliwanagan din yung iba. Kasi yung nagtatanong din kahapon, di ba? Ngayong about sa tawagin siyang Papa, no? Naano sa isipan ko kung kasi nagkatawang tao siya kay Inang Birheng Maria eh. So, kanong mararapat nating may tawag? Yun lang talaga. As human, tama yun. As human. At maraming salamat bro. Yun lang. Okay, God bless salamat. bro. God bless. Salamat. God bless. Ano ko na lang may tanong dito bro Jando, isingit ko na lang galing kay asan ba yun? Dito kay I am Groot, sabi niya, Bro John Ray, may question po ako. Bro, pag nag-online mass po ba, need pa po ba mag-fasting ng 1 hour para sa spiritual communion? Yung spiritual communion, kapatid, before mass, pwede kasi sabi kasi ni Bishop Lara Muro, all places at all or in all time or at all time. So pwede before mass, pero usually talaga siya ginagawa sa amin, ginagawa namin siya before mag-communion. Kasi dahil nga hindi ka pwede mag-communion, kinakailangan mong i-pray ang spiritual communion. So, pwede mo rin siyang gawin siguro, no? Siguro before 1 hour before mass, pwede rin siguro kasi nga sabi nga ni Bishop Laramoro, kahit saang lugar at kahit anong oras. 'Yun ang sabi ni Bishop Laramoro, so pwede 'yun.
No, pero much better siguro itaon mo yung before mag-communion kasi dito sa lugar ko, before talaga mag-receive ng communion, pinapapray ng pari kasi ang dami kasing hindi nangungumpisal dito eh. So, pinapipray ng pari yan para sa mga hindi nagre-receive ng body of Christ. So, yun lang siguro, Bro Jando. Okay, thank you. Mayroon tanong dito. Sabi dito from Lorenzo Beredo Bondad, sabi niya, may question po ako para malinawan na rin po, Bro JD. Bakit po sa Bantayan Island sa Cebu na ang fiesta ay Good Friday? It was allowed by a Pope na exempted sila hindi pagkain ng baboy tuwing Good Friday na fiesta nila. Ito po, the island town of Bantayan was granted a papal indult 176 years ago, exempting its residents from the meat prohibition as well as from Holy Week fasting. Ayun, sabi ng asawa ko raw, sila daw pinahintulutan daw dahil bihira lang makakain ng karne. Buong buhay nila, isda, at sa fiesta sila makakain ng karne. Ikaw, Brother Angel, anong pananaw mo rito, Brother Angel? Yes, sa turo po ng simbahan, no, ang basta't in-exempt ng Papa or even before dito, naalala ko sa kadena noon, ang mga bishop, pwede silang mag-ano na sarili nila, mag-decide about ang tinatawag yan ng turo ng simbahan is discipline, no? So we have 5 Ds of the church na belief. Ano yung D, 5 D? Deposit of faith, doctrine, dogma, devotion, and discipline. This is part of the discipline lamang, no? So hindi siya talaga yung doktrina o ano. It's a part of discipline of the church, but it's a church law, no? Commandments. Ngayon, ang turo diyan, may exemption din po 'yan, no? Pag sinabi, lalo na yung solemnity, pag-fall ng Friday, pwede kayong kumain ng karne. Now, may mga exemption din po diyan. Dito na naalala ko, dito sa may US military base nung nagsimba kami. In-announce ng pare, it's magfo-fall yung hindi sa solemnity, hindi siya tungkol sa church teaching. Sabi ng pare, okay, bishop pa, may binanggit siyang bishop, para bishop nila, American bishop. Allowed us on Friday, sabi niya, ina-allowed tayo sa Friday kumain ng meat. Bakit? Yung April 1 yata nila, yung April Fool's Day, di ba? Ano lang yun, Old American tradition lang yun, hindi church tradition yun. So, pwede tayong kumain ng karne according to the Pope, to bishop. So, ang bishop po, no, according to the teachings of the church, nabasa ko yun hindi lang ako sigurado kung sa Code of Canon Law yun, na ang sinasabi nila pagdating dun sa mga solemnity, holiday of obligation, or at the same time Friday, yung exemptions for meat or pwedeng mag-allowed ng meat na kumain, ang bishop po, mayroon siyang pwedeng special na lalo na yung Pope. Kung sinabi niya yun, yung lugar na ganito ay pwedeng kumain ng allowed po yan, kapatid. So it's hindi siya absolute lang sa lahat, kundi may exemption din kapag ang bishop po ay inallowed niya, lalo na ang Pope. Pwede po yan, kapatid. Bro Jando? Okay, mayroon ako nabasa rito sa mukhang ikaw yata ang kinakalaban nito, Brother Angel, no? Di ko sigurado. Sabi dito, from Don Pepong, tama naman yung sabi ng mga pare na Ash Wednesday at Good Friday. Tapos yung other Friday is personal penitence at ang instruction should be on Friday, although we can do it the other day. I disappeared with the understanding of Bro Angel about meat on Friday. I disagree with Bro Angel about Friday no meat. Wrong interpretation. Brother Angel, paano mo sasagutin ito? Ini-interpret ko ba o binabasa ko? Tanong. Sa pagkakaalam ko, binasa mo lang naman, Brother Angel. Wala ka naman in-interpret eh. Basahin Balikan mo natin. 12:50.
12:50 and 12:51. Ikaw ating nakikinig ngayon. balikan. Ating Sagutin balikan. mo, mag-reply ka kung yan ay in-interpret ko o binasa ko. Ang aral ng simbahan hindi na no need ng interpretation yan kasi interpretasyon na ng simbahan po yan. At letter for letter yan, exact Yan na word mismo ang yang nababasa natin, yan na mismo ang interpretasyon ng simbahan. Paano Yan mo ang aral sinabing ng wrong simbahan, interpretation? in-interpret ng simbahan, inilagay na sa libro, babasahin na lang natin. Kaya no need na ng interpretasyon yan. Ayan, pakiulit mo. Ating ulitin para kay Don Pepong para malaman niya kung si Brother Angel ba ay nag-interpret o nagbasa lang. Nagbasa. Okay? Don Pepong, nanonood ka ba ngayon? Mag-comment ka kung ano masabi mo rito, ano? Canon 1249, the divine law binds all the Christian faithful to do penance each in his or her own way, in order for all to be united among themselves by some common observance of penance. However, penitential days are prescribed on which the Christian faithful devote themselves in a special way to prayer, perform works or piety and charity, and deny themselves by fulfilling their own obligations more faithfully and specifically by observing fast and abstinence according to the norm of the following canons. 1250. The penitential days and times in the Universal Church are every Friday. So yung penitensya, Brother Angel, every Friday of the whole year and the season of Lent. 1251. Abstinence from meat, yung pag-iwas sa karne, or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays. Ayan, binasa lang po, hindi po nag-interpret. Ewan ko lang kung ano yung interpretation nyo po dito, Don Pepong, pero binasa lang po. Abstinence. Ulitin ko abstinence from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. Meron palang exemption. Pag ang solemnity ay bumagsak sa Friday, nagkataon Friday, pwede yon. Pero kung hindi naman, ko kanina. Hindi naman, ay hindi talaga pwede. Abstinence and fasting. Itong dalawa. Sa observe on Ash Wednesday and Good Friday. Ibig sabihin sa Ash Wednesday and Good Friday, dalawa talaga ang gagawin. Abstinence and fasting. Yung fasting, yun yung nasa Ash Wednesday and Good Friday. Abstinence, pag-iwas, at saka yung fasting. Yun ang Ash Wednesday and Good Friday. Balikan mo ngayong 1251 kasi makulit itong si Tony Vargas Sabi niya, mali yung pag-interpret nyo. Hindi nga yan in-interpret ka. Interpretation na lang simbahan yan. Babasahin mo na lang, sundin mo na lang. Sila ang nag-interpret. Sabi niya, hindi naman buong taon, Lent lang. Basahin mo ngayong 1251, Bro Jando, dandahanin mo. Sige, ating ulitin. Tony Vargas Ating ulitin. Tony Vargas, makinig kang mabuti, ano? Ito sabi sa 1251. Palakihin ko na lang kaya para makita niya ang letra. Sige, para makita niya, Bro Jando. Palakihin ko na lang, ano? Yan, para syaro. Di gihapon ni maklaro. Sige. Basahin natin, ha? Yan. Sundan nyo ako. 1251. Abstinence from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all liwanag, is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. So yung pag-iwas sa karne should be done on all Friday. Maliban na lang kung ang solemnity nagkataon Friday, doon pwede ka kumain ng karne doon. Pero kung hindi nagkataon, iiwas ka sa karne, abstinence. Ano yung gagawin sa Ash Wednesday at Good Friday? Dalawa. Abstinence and fasting.
are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday. So, nagbasa lang po ha. Nagbasa, hindi po Walang nag-interpret. Saka may isa pa dito, si Brother Ayan. So, kahit online mass pala, Bro John Ray, need ng 1 hour fasting? Kala ko hindi na kasi spiritual communion naman sa online mass. Unless sa actual mass, receive ka ng Eucharist, need mag-fasting. Yung fasting po talaga, no, mga kapuntos, based sa aral ng simbahan, need talaga yun before tayo magsimba. Ang pwede mo lang inumin tubig. 1 hour before mass, di ka pwedeng magkumain ng kahit na ano. Kahit uminom ka ng kape, hindi pwede. Tubig lang pwede. Or else pwede kang, pag may sakit ka, uminom ka ng gamot, pwede yon. Yun lang. Aral din yan sa Code of anong Code of Canon Law yun, Bro Angel? 919, bro. Ha? Code of Canon Law 919. O 919. Sige, pakitingin mo dyan to para makita nila ang mga aral natin. 919. Nasa Code of Canon Law po yan, 1 hour before fasting. No, before fasting. Before 1 hour fasting before tayo communion, mag-mass. Before receiving communion yun. Oh, before talaga mag-attend ng mass, most especially sa mga magre-receive. No? Okay. Sa magre-receive ng communion at yung sinasabi mong spiritual communion, Bro Ayan, ano 'yon? Ang spiritual communion need talaga 'yon sa mga hindi nagre-receive hindi nagre-receive ng communion. It's a prayer, prayer natin yun sa ating Panginoong Jesucristo na kahit hindi natin ma-receive ang kanyang katawan, ma-receive natin siya spiritually. Okay, sabi. No, yun ang implication ng spiritual communion. Magkaiba yun sa fasting. Yung fasting talaga need yun. Need yun sa lahat. Yung spiritual communion, yung pwede mag-communion, pwede nang hindi sila mag-spiritual communion, pero magpa-fasting pa rin sila 1 hour before mag-attend ng mass. No? So, wag kang malito, Bro Ayan, need parehas yun sa mga hindi pwedeng mag-communion. Kasi ang fasting 1 hour, aral natin yun. Pakibasa nga muna, Bro Jando. Okay, so ito sinasabi sa 919. A person who is to receive the most holy Eucharist is to abstain for at least 1 hour before Holy Communion from any food and drink, except for only water and medicine. Pakalinaw, lahat ng uri ng pagkain 1 hour before magsimba ka kasi magre-receive ka ng communion, bawal talaga, batas natin yun, batas ng simbahan yun. Hindi natin pwedeng labagin yun. Kasi batas yun. Pag nilabag natin yun, siyempre magkakasala tayo. No? So, mawawala na naman tayo sa sanctifying grace. Hindi naman at wala namang problema dun kasi hindi, actually sabi ni Bro Wendell dati 1 hour before mass, hindi po yun, 1 hour before communion. So natural, hindi ka lang naman kakain ng sakto lang naman yun. Halimbawa 5 ang 4:30 or before kang papunta ron, huwag kang kakain talaga kahit ngunguya ka, kahit wala. Yes. Hindi naman siya mahirap dahil hindi naman 1 hour before mass 1 hour before communion. So sabi ni Bro Wendell dati 1 hour before mass, hindi po, ayan nakalagay before communion talaga lang. So, yun lang. Pero kasi may mga kumakain sa daan, papunta simbahan, di ba? Tapos nasa simbahan, ngumunguya. Yun po yung pinagbabawal. 1 hour before communion lang naman, hindi po siya mahirap, kapatid. Ako ginagawa ko yun hanggat maaari. Tinitingnan ko yung oras pagkakain ako bago pumunta sa simbahan. Kasi 1 hour talaga ako, the Canon Law 919. Wala ako ganun din ako. May ano pa ganito, may instances dito pagdating ko sa simbahan kasi maaga ako nagpupunta ng simbahan may nag-ano ng birthday, nag-celebrate sila ng birthday, so tinawag pa ako, talagang inano pa ako, hinila, sabi ko talaga hindi pwede kasi magpamas, ayaw kong kumain kasi mag-receive ako ng communion. Nagulat nga siya, bakit? Sabi ko, yun ang aral ng simbahan Hindi naman nila ako pinilit. Yun talaga. So,
Bro Ayan, no? Sana wag kang malito sa spiritual communion. Ang spiritual communion, ipipray mo 'yun. No, pag hindi ka prepare na mag-receive sa body of Christ, you need to pray the spiritual communion, kapatid. Yan lang, Bro Jando. Okay, sabi naman doon ni Don Pepong, Bro Jando, nag-o-observe ako ng no meat on Friday. Pero sa binabasa mo, walang sinasabi ang simbahan ang salitang required. Although binigyan tayo ng simbahan ng guide na should be Ano ba yung observed? on Ano Friday. ba yung observe? Yun na yun. Ano ba naman to sila? Observe nga eh. To be observed Gusto lang nga, kumain bro. ng To be karne. observed. Walang sinabi na kailangan pa talaga letra por letra yung required. Kasi Required. Yung observe, yun na yung requirements na pinapalo Yun na nga, sa simbahan. oo. Kinakailangan mong bantayan. Na Hindi lang yun, kakain bro. ng karne buong taon. Yung ng Code of Biyernes. Code of Canon Law. Law. From the word Batas. law. Batas yan, bro. Marunong ka bang umingles? meron siyang Brother Angel. Law nga eh. Code of Canon Law. Sasabihin mo, hindi required. Ano ba ibig sabihin ng law? Meron siyang comment dito. Sabi niya, Canon Law Chapter 2 ay ipinapatungkol sa days of penance, Bro Jando. If someone is not doing the penance, how about that? Brother Angel? If someone's not doing it, the disobedience of the church. Ha? Disobedience yun. Disobedience pasaway ka pala sa yun. simbahan. Yes, disobedience ka. Pati yung discipline ng church, yung you're not following the discipline of the Good Friday, yung mga Friday no meat. Kapag nagkakasala yan, ayon sa Catholic teachings natin, malaking kasalanan yan. So, Don Pepong, kung pinipilit mo yung ginagawa mo at ayaw mo nasa sa'yo yan, may free will ka. Pero, bahala na si Lord sa'yo. Kasi kung totoo kang Katoliko, kailangan maging practicing Catholic ka, at nasa state of grace ka. Hindi pwedeng yung, ikaw nag-i-interpret hindi kami. Ayan, no? Napakalinaw ng basa. Hindi required, law nga. Yun na nga. Nakalagay. Brother Angel, sabi pa niya, Chapter 2, Jando, ano ba ang pinapatungkulan? Iba naman yung Ano ba naman nangyari to sa mga kapatid natin? Para naging protestante na rin. Saka, yung Code of Canon na binabasa natin, ini-interpret nila ng sarili nila. Letra for letra na nga. Hindi na kailangan i-interpret. Hindi na kailangan i-interpret yan eh. Ayaw nag-i-interpret no? Tinatagalog ko na nga para nga mas madaling intindihin. Pinipilit mo pa sa'yo. Wala na kaming magagawa doon. Law, requirements, law. Synonyms, similar yun, kapatid. Yun po, kapatid. Ito, Brother Angel, from Dranoj, Tipuas. Yung simbang gabi, nakainom ako talaga ng kope. Sinisikmura kasi ako sa madaling araw, minsan pag hindi makapagkape. Okay ba daw yung Brother Angel? Nakainom ka ng kape ng anong oras? Basta 1 hour before communion. Matagal pa naman yung communion eh. Inidrink nga eh, sabi doon, inidrink eh. Yun na nga, ang ibig sabihin doon, yung oras kasi, 1 hour lang. So, ibig sabihin doon, halimbawa, alas 4 yung misa, simbang gabi, yung 4:40, 4:30, wag ka nang uminom o kumain. Di uminom ka ng kape 4:15, 4:30. 1 hour before communion, you need to compute yung exact na batas, intindihin natin po, no? 1 hour before communion, alangan naman 15 minutes na lang ng misa, kakain ka pa, iinom ka pa ng kape. Okay, Computein mo yun, 10 to 15 minutes before misa yun eh. So, wag ka lang iinom ng kape ng 15 minutes before mass. Before mass na nga yun, iinom ka pa ng kape. Uminom ka pa ng kape for 3:30. Bawa, 4 ang simbang gabi. 4:30. But yung 15 minutes before the mass, hanggang dun sa communion, walang kakainin o inumin o... Ako talaga, dito sa amin, alas 3, no? Alas 3. Tinitignan ko talaga, kasi ako mahilig din ako sa kape. Tinitignan ko talaga ang oras. Pagtatak ng alas 2, hindi na talaga ako, wala na akong ipapasok sa bunganga ko. Tubig na lang. Yan talagang ginagawa ko.
para safe. No, para lang hindi ka magkasala kasi ano ba naman yung isang oras para sa aral ng simbahan, mga kapatid? Grabe naman. Sacrifice, a little sacrifice lang, hindi pa natin magawa. Ang dami pa reklamo. Dahil pa reklamo eh. Sus, grabe Paano pa naman. pag pinako ka sa krus? Oo nga. Patay tayo dyan. Kayo talaga. Ako nga rito, umiinom ng kape, oh. Okay, sabi niya dito, Brother Angel, sabi ni Don Pepong, hindi ko pinipilit, hindi lang natin dapat patungan ng sobrang bigat ang balikat. Mahirap kasi sa chat. Ay, doon na lang ya. Andito na. Ang aking mga ano dito, natawan ako sa kanila. Nag-aaway na sila. Umabot na sila sa dictionary. Ano bang meaning ng abstain? Don Pepong, meron ka bang Facebook? Pwede i-comment mo yung Facebook mo. Tapos chatan ko. Mag-reply ka. Tawagan kita. Kayo magbangayan ni Brother Angel. Kung kaya mo. Kung kaya mo ra.